Previously on Marco X1. Nung huling beses ako umuwi ng Pilipinas ay wala akong mga dalang mga pasalubong. This time, mamimigay ako. Nagre-ready pa lang sila last minute na bukas na yung flight namin. Ako isang buwan tapos na. Sila hindi. Ready na. Bye. Bye. Yep. It's a prank. 2 weeks na mula nung mag-start akong magkasakit. At 2 weeks na din akong mag-isa. It was a struggle at first. But now, I'm okay. Everything's fine. Living alone, na-realize ko kung gaano kahirap mag-isa. Yung wala kang nakikita at nakakausap na ibang tao bukod sa sarili mo. Doon ko na-realize na kailangan ko pa rin talaga ng friends. So kinontak ko ang mga lifelong friends ko and re-established our connections. It really felt good talking to them again. Sa mga kaibigan ko na nag-reach out sa time na bagsak ako. Thank you so much. I deeply appreciate how much you care. Breakfast muna tayo. Gutom ako eh. Gutom ka din? Tara, marami naman akong itlog eh. At dahil wala na akong sakit, pwede na akong maglinis ulit. Isa to sa mga bagay na dapat gawin dahil kailangan gawin. Lalo na kapag meron kang kasamang pusa na hindi naman marunong maglinis ng sarili niyang mga kalat. Lalo na ng kanyang mga buhok na nagkalat sa buong bahay. At dahil tapos na akong kumain at maglinis, it's time for self-care. O sa aming mga lalaki, it's known as workout. Tingin muna tayo sa salamin para sa motivation at self-talk, tapos workout na. At this point, nakadalawa na ako. At na-realize ko na pagod na ako, kaya tama na tong kalokohan na to. Kung hindi nyo pa nahahalata,
I don't go to the gym? Bakit ko kailangang magbayad for something that I can get for free or for less money? Bakit ko kailangang gumastos sa gas para mag-drive papunta sa gym? Kung pwede naman akong tumakbo-takbo na lang dyan sa labas. O kaya mag-home workout gamit ang body weight o kung hindi naman ay gamit ang dumbbells or pull-up bar. After all, it was never my intention to build muscles more than necessary. Nagwo-workout ako para sa health benefits nito at para din wala akong malaking tiyan. At para din, maayos akong tingnan kahit na naka-t-shirt lang ako. With pants, of course. Marunong ka bang magluto ng pork adobo? Ako kasi, this is my first time. Matagal naman na akong nagluluto ng chicken adobo. Pero never pa ang pork. Sa tingin ko pareho lang naman yung procedure kaya sinubukan ko. At dahil matagal pa bago ito maluto, nag-concert muna ako. And though the world would never understand the sunlight reunion and why it still stands, someday we will be set free, free and believe. When the light disappears, you'll be safe here. Basta 2 weeks na mula nung fake na flight ko. At 2 weeks na din akong mag-isa dito sa bahay. Anong pakiramdam? Well, okay lang naman. Sanay naman akong mag-isa eh. Hindi yung joke, sanay talaga akong mag-isa. Mula pagkabata nga, loner ako. Pero nung first week, it was tough. May sakit ako noon eh. Nagre-recover pa lang ako mula sa physical sickness na yun. Sa flu. Nakalimutan ko, kailangan ko pala magpa-flu shot. Dahil dun sa flu na meron ako, affected pati ang emotions ko. Yung pakiramdam na wala kang kasama sa bahay, tapos may sakit ka, it's something else. May negative thoughts, negative emotions, syempre. May anxiety. Pero after that, nung makarecover na ako, okay naman na. Wala nang problema. It's life as usual, sabi nga. Ngayon, pakiramdam ko na mag-isa ako dito sa bahay. Para akong bumalik sa college days. Specifically, noong first at second year college. Pero may roommate ako noon. Si Melvin Kulot. Si Melvin Kulot, yung high school friend ko. Tapos naging roommates kami noong first at second year college. Kung hindi ako nagkakamali. At nung time na yon na magkasama kami, meron kaming division of labor na tinatawag. Halimbawa, siya ang tagaluto at ako naman ang tagahugas. Pareho kaming namamalengke, pareho kaming naglalaban ng mga damit namin. Siya ang tagabili ng FHM magazine, ako ang tagabasa. Siya ang tagaluto dahil nga siya ang mahilig magluto. Ako ngayon lang naman ako nahilig magluto eh. Gustong gusto niya magluto, pero ayaw niyang maghugas ng mga pinagkainan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Do you find it weird? Para sa akin, nung time na yun, it's weird.
Kasi tingnan mo yung mga raw ingredients sa pagluluto, maaaring may parasites, maaaring may bacteria. Kasi raw Kaya nga natin niluluto ang pagkain para mamatay lahat ng parasites at kung ano-ano pa na nandoon. So ayun, ako ang taga-hugas. Luto na yung pagkain, hugasan mo lang naman yung plato. Walang problema. Okay, tama na tayo doon sa nakaraan. Balik tayo dito sa present. Ngayon lahat ng gawain dito sa bahay, ako ang gumagawa. Nagluluto, kasi salitan kami ni mama sa pagluluto Sa paglilinis, ako paminsan-minsan lang ako maglinis kapag kailangan lang talagang maglinis. Si mama, hindi. Gusto niya laging maayos ang bahay. Yung para sa akin, hindi pa marumi. Sa kanya, marumi. So ayun, madalas siyang maglinis. Ako, paminsan-minsan lang. Namimiss ko ba nanay ko? Siyempre naman. Lalo na kapag nagluluto siya. Kasi kapag yun nagluto, hindi lang isa o dalawa. Magluluto yan ng ilang putahe tapos nakalagay sa ref. Walang kaso sa akin ang kumain ng mga leftovers o mga pagkain na na-stock sa ref ng matagal. Walang kaso sa amin yun. Yung iba, gusto nila bagong luto lagi. Sa amin walang ganun. Kapag nandito siya, laging may pagkain sa ref. Hindi nauubusan. Ngayon na ako lang nandito, paminsan-minsan lang din ako magluto. Kasi maramihan ako magluto Yung niluto ko, halimbawa adobo. Yung niluto ko na yun, kasi nga ang dami, sapat yun for me for a few days. Kasi hindi naman ako ganun katakaw Speaking of adobo, kailangan ko palang patayin, nakalimutan kong niluluto. Hindi ko alam kung nasabi ko na to sa ibang videos, pero ang buhay ko dito ay work at bahay lang. Paminsan-minsan, lumalabas kasama ang friends. Pero madalas, ganun ang buhay ko dito. Kaya hindi ako sanay lumabas. Sa tingin ko, meron na akong social anxiety. Hindi na ako komportable na lumabas at makipag-socialize. Kahit nga sa Facebook hindi ko masyadong nakakausap yung mga friends ko sa Facebook. Kaya ngayon, yun ang binabago ko. I am reestablishing my connections with my friends, especially old friends. Tapos, yung mga kaibigan ko dito, kinokontak ko na din para magkaroon ng year-end party. Abangan nyo yun kasi dito sa bahay gaganapin. Sobrang tagal na mula nung huling beses kami mag-party dito sa bahay. Kung hindi ako nagkakamali, baka 2018 pa yun. At yung huling beses na nangyari yun, may pulis na dumating dito sa bahay para katukin kami at warningan na masyado daw kaming maingay. Ang nagreklamo yung tenant dito sa apartment dyan sa baba. Well, after that, para ma-avoid ang conflict between us and our neighbors downstairs, minabuti ko na wag nang magpa-party pa ulit dito sa bahay kasama ang friends dahil noong mga time na yun, we were party animals. Yung mga nakaraang year-end party namin, bumabaha ng alak. Noong mga time na yun, pati yung pulutan, alak ang main ingredients. Gaya ng mga jello shots, yun ang pulutan namin noon. Tapos iinom kami ng beer, vodka na may timpla, yung mga yun. Pero this time, it's different. This year, tumigil na ako. No, not this year. Last year, December. Last year, December, tumigil ako sa pag-inom ng alcohol. Happy 1 year to me. It was never the intention na tumigil totally sa pag-inom. Ang sabi ko lang, iinom ako if the occasion calls for it. May gathering kami na friends. Pero nung time na yun, nasa labas kami at mas na-enjoy namin maglaro na lang ng billiards. Walang inom na nangyari. For the whole year of 2023, I was sober. Pero bakit nga ba ako tumigil? Well, for healthy living. Cleaner living. At saka, mga drinking buddies ko, bawal na din sa inom. Si Uncle, tumigil sa pag-inom for healthier living.
Yung kapatid ko, tumigil din sa pag-inom. Pwede pa naman akong uminom. Pero minabuti ko na din na hindi. Kasi ayoko uminom na mag-isa, number 1. At number 2, alam mo yun, bago pa ako patigilin ng doktor sa pag-inom, tumigil na ako. It's just better, I think. So, ayun. Yung mga friends ko, tumigil na rin pala sa pag-inom. Same reasons. Healthier living. I think we are at that stage na we are thinking of long term. Adulting, sabi nga nila. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.